Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robin Medina at ngayong araw po ay samahan ninyo akong muling pag-aralan at pagbulay-bulaya ang mga salita ng ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, tayo po muna yung manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na to na binigyan nyo na naman po ako ng panibagong araw upang magpuri at pasalamatan ka, Lord. Humihingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanang aking nagagawa. Naway ilayo niyo po ako sa lahat ng tukso o temptation at sa lahat ng kapahamakan na maaaring makapagpalapit sa akin sa kasalanan. At Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom at knowledge para mas lalo ko pa pong maunawaan at maintindihan ang inyong mga salita. Tulungan mo rin po ako maisabuhay ko ito, maipamuhay ko itong mga salita mo. At Lord, sinosurrender ko po lahat ng mga gagawin ko ngayong araw. Sinosurrender ko po lahat sa iyo ang mga gagawin ko ngayon. Kayo po ang gumabay sa akin, patnubayan mo po ako. At Lord, kayo na po magmaneho sa aking buhay. At ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw sa ating lahat. Ang topic natin ngayong araw ay ang all sins must be punished, o sa Tagalog naman ay lahat ng kasalanan ay dapat patusahan. At ang bersikulong pag-aaralan natin ngayon ay ang 1 Peter chapter 1 verse 14 to 19. Sabi dito, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. O sa Tagalog naman, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang kinikilingan ng Diyos, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, namuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. At para sa unang katuruan naman po natin ngayong araw, God is holy and He hates sin. Ang ating Diyos ay banal at siya'y namumuhi sa kasalanan. Hindi tinotolerate ng Diyos ang kasalanan o kasamaan. Hindi hahayaan ng Diyos na may kasalanan o kahit anong klaseng kasalanang ginagawa sa harap niya nang walang katampatang parusa. Kung mayroon mang nakakalusot dito sa mundo, sa batas ng tao, ibahin natin ang Diyos sapagkat ang Diyos ay patas, walang nakakalusot sa Kanya. Mapaparusahan ang dapat parusahan. Gaya nga ng sabi ko sa verse 17, walang kinikilingan ng Diyos, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At para naman sa ikalawa nating katuruan, God hates our sinful passion. Pinamumuhian ng Diyos yung makasalanan nating pagnanasa o makamundo nating pagnanasa.
sa ayaw man natin o sa gusto, talagang nagkakasala tayo. At yung kasalanan natin, yan ay kinamumuhian ng Diyos. Mayroon itong karampatang kaparusahan sa takdang panahon. Ang hustisya ng Diyos ay hindi kayang baliin ni naman. Walang kasalanan ang di pinarusahan ng Diyos. Sa ikatlo naman nating katuruan, God poured out His wrath on Christ. Yung hustisya, yung galit ng Diyos, ibinuhos niya sa kanyang bugtong na anak na si Kristo. Kaya ang Panginoong Kristo, siya ang tumubos sa atin. Siya ang umako ng kasalanan na hindi naman niya ginawa. Dahil kailanman hindi nagkasala ang Panginoong Jesus sa harap ng Diyos. Siya ay matuwid. Siya ang pumasan sa mga kasalanan ng tao, sa kasalanan natin. Minarapat ng Diyos na ang kanyang anak, ang kanyang isugo upang mamatay sa krus ng Kalbaryo at upang sa krus ng Kalbaryo ang ating kasalanan na ipaparusahan. Kaya napakahalaga sa naibigay natin ang buong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Dahil ang kanyang dugo na dumanak sa krus ang siyang nagligtas sa ating lahat mula sa galit ng Diyos. At yun lamang po para sa ating katuruan ngayong araw at pupunta naman po tayo sa ating application. Unang-una po sa ating application, be holy and set apart. Dapat ang pagnanasa natin ay hindi na makamundo, kundi godly na ang pagnanasa natin. Si Lord na yung inaasam natin, siya na ang pinapupurihan natin. Ang pinakahinahabol natin ay hindi relasyon sa mundo o sa makamundong bagay, kundi relasyon sa ating Panginoon. Pangalawa naman, fear God and hate evil. Kapag sinabing fear God, nangangahulugan ito na ginagalang at nire-respeto natin ang Diyos sa pamamagitan ng hindi paggawa o hindi natin pagpapamuhay sa kasalanan. Lahat naman tayo nagkakasala, pero kung nagsisisi tayo at hindi na natin ginagawa ulit yung dati nating lifestyle, yung dati nating makamundong pamumuhay, baga tinalikuran na natin yun yung tinatawag na may takot tayo sa Panginoon, nire-respeto natin ang Panginoon. Dahil when we fear God, we hate evil. Ang takot natin sa Panginoon ay nangangahulugang namumuhi tayo sa kasamaan. At ang huling application naman natin ngayong araw, go back to the cross. Ibigin natin yung Diyos, manampalataya tayo sa Kanya. Lagi nating iisipin yung sakripisyo ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para lamang tubusin ang kasalanan natin. Manampalataya tayo sa Panginoon dahil deserve niya lahat ng yun. Deserve ng Diyos na papurihan at pasalamatan siya. At yun lamang po para sa ating daily devotion ngayong araw. Para tapusin po ang ating devotion ngayong araw, tayo po'y muling manalangin. Ang mga pangyarihan sa lahat, papasalamat po ako sa wisdom at knowledge na binigay niyo po sa akin ngayong araw. Marami po akong mga natutuhan at tulungan niyo po akong may pamuhay ko ito. At papasalamat din po ako sa pagkakaloob niyo sa akin ng inyong anak na si Jesus bilang siyang tumubos na kasalanan ng lahat ng tao. Lord, worship kita, nasasalamatan kita o Panginoon. Naway yung mga salita mo ang mamuhay sa akin, ang tumanim sa akin. Lord, sinusurrender ko po lahat sa inyo. Mihingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanan aking nagagawa. Lord, tulungan mo po ako malayo sa tukso, malayo sa kapahamakan. At Lord, ililift up po din po yung family ko, pati po yung family ng girlfriend ko. Ingatan niyo po lagi sila. Kayo na po ang bahalang gumabay sa kanila sa lahat ng kanilang pinupuntahan. Ang lahat ng aking dalangin ay tinataas ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Maraming salamat po na may natutunan po tayong lahat ngayong araw.